Parang Supreme Court. Mga nalampag tayo, no? Ito po ay ang dating OFW sa apat na bansa na pinuntahan. Mga kababayan, ikaw mo patay na namin. Mahilig ka magpapay kasi. performance sa bansang Pilipinas na sana magdesisyon na sila sa tatlong writ of habeas corpus na isinampa ng mga anak ng mga Duterte. Ngayon din, dapat bumaba na kayo ng desisyon. Huwag nyo nang patagalin pa kung kailan pa matapos ang termino ng presidente nating pangit na presidente. Walang pakiramdam. Manhid! Manhid! Inutil! Dahil wala na silang mapagkukunan ng buwis ng taong bayan. Pati ang Meralco ay ginamit na kasangkapan para singilin ang mga buwis ng taong bayan. Dahilan niya pa ang senior citizen at kung ano pang mga nandyan for best. Grabe! Alam naman natin na wala ng pera ang gobyerno. Kasi bankrupt na, malapit na bankrupt. Kaya ginamit na kasangkapan ang Meralco para singilin yung bill na dating 5,000 naging 10,000, 15,000. Ngayon, lumalabas dito sa ating bayan, no, ng gobyerno ay kinikilkilan ang taong bayan. Antayin nyo sa Mayo 1, ang taong bayan ay maningil sa inyo na gobyerno ni Marcos na bangag. Walang pakiramdam, manhid, umaray na ang taong bayan. Lalo na yung maliliit na taong bayan na gumagamit ng kuryente. Dahil ginagawa ninyong kasangkapan, wala na kayong mapagkukunan. Lalo na yung executive secretary na si Ralph Recto, na siya ang author ng bad e-bad manhid. Parang siya na rin ang presidente sa ngayong panahon. Dahil siya ang nagdidesisyon, hindi ang presidenteng bangag, inutil, walang utak. Ayan, kung wala kang pakiramdam sa taong bayan, manhid, walang puso, ay lumabas ka na. Step down, sabi nga. Grabe. Kinakalampag natin ang Supreme Court sa impeachment ni Bibi Sara na kung saan ay mayroon ng sinampa dyan na panawagan ng mga lawyers na sana mag-issue na kayo ng TRO dahil ginagamit ni Marcos Bangag ang Kongreso para sa impeachment ni Bibi Sara. Tama! Pati ang Senado, ini-influensya na ninyo sa kapangyarihan ng presidente na Bangag. Ang 2 bilyon ay iniipit ninyo sa negosyo. Nakakikilabot na ginagamit ng Bangag na administrasyon ni Marcos ang panahon na ito. Influensyahan nyo ang impeachment ni Bibi Sara. Pero huwag kayo mag-alala. Ang sigaw ng taong bayan sa impeachment ni Bibi Sara ay ibalik ang mga Duterte. Dahil ang Duterte lang ang nakapagbigay ng katahimikan sa bansang Pilipinas noong siya ay presidente pa. Walang adik, walang magnanakaw, walang kriminal. Takot sila lahat at pati ang mga NPA na yan na pakalat-kalat sa kalye ay takot sila. Dahil noong panahon ni President Duterte ay mayroong respeto ang taong bayan. Hindi takot kundi respeto sa nakaupong presidente. Ayan, Supreme Court, kinakalampag namin kayo na magdesisyon na kayo sa mga hinahin na petisyon diyan sa opisina nyo. Lalo-lalo na ginagamit ni Marcos Bangag si Trinilig para influensyahan ang Committee on Justice sa House of Representatives na gumawa ng artificial sarsuela tungkol sa bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Manisis Carpio. Ngayon, balikan kayo ni Manisis Carpio. Gamitin niya rin yun
bank secrecy law. No one other person na pwedeng mag-reveal sa kanyang account, no? Ayan, nakadibanda na kayo ang Central Bank Governor, pati ang AMLAC, pati si Trillanes, na bangag din sa kapangyarihan na binabayaran ni Marcos na tuta, aso, para hihayin ang mga Duterte. Yan ay pawang walang katotohanan sa survey, sa kanisurvey natin, no? Sa buong Metro Manila, ang sigaw ng mga tao galing sa Maynila, Caloocan, Nabotas, Malabon, Quezon City, San Juan, Pasig, Makati, Pasay, ang sigaw ng mga mamamayan ay ibalik ang mga Duterte para tumahimik ang bayan. Dahil sa panahon ni Duterte, may respeto ang sambayanang Pilipino sa kanya. At ang mga investors ay dumarami. Ngayon, ang investors ay lumalayas sa bayan natin. Paano tayo umunlad? Paano makakuha ng taxes ang taong bayan? At ang gobyerno dahil ngayon pa lang ay ubos na sa Nalikuran na tayo ni Bossing. ng mali-malitang Bossing, harap ka sa Supreme pera Court. na hindi na uwi sa bahay nila, hindi na ginagamit ang back-to-back ngayon, mali-malita na para walang records, malinis, at itinatanggi. At ang pinaka-mastermind dito ay yung nakaupo sa Malacanang na manhid, walang puso, walang pakiramdam, na mga na presidente. Marcos resign! Ayan! Marcos resign! Marcos resign! Tawag na presidente hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakaramdam at pinagagawa tayong timawa dahil sa contracting services. Panahon ni Duterte, ang contracting services ay libre pamasahe. Ngayon, ginagawa nila ang pamasahe ng tao ay 15, bali 12 ang ibabigay mo sa kanila. Grabe, no? Ginagawa tayong timawa ng gobyernong bangag sa pamagitan ni Raul Recto na little president ngayon. Yan ang katotohanan. Si Recto ang nagpapatakbo ng Pilipinas sa ngayon dahil ayaw niya ibaba ang bank kahit sa panawagan ng Kongreso sa pamumuno ni Congressman Leandro Niteste na kung saan nakakampo sila yan sa luwasang Bonifacio. Pang 21 days na nila. Pero itong Batanggenyo na si Leandro Niteste ay matapang pa rin. Hindi siya susuko hanggang ang gobyerno na ito ay hindi pinababa ang ban at saka yung excise tax. Grabe talaga. Alam nyo, isa na ang punot-dulo dito. Kung gustuhin ay may paraan na ibaba ni Marcos Jr. na bakal na presidente manhid. Walang pakiramdam. Maraming salamat po mga kababayan natin.